Kahit ano pa ang kasinungalingan at palusot ang gawin mo, lumabag ka sa mata ng batas at sa maraming Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapang at tahasang sinupalpal at nahuli mismo sa viral video ng senador na si Jinggoy Estrada ang CIDG General na si Nicolas Torre III. Matapos mga tuwiran na tila upon his order, ipinag-utos raw nila talaga na hindi papasukin ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte Carpio bilang abogado ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila matapang na nanindigan at mukhang gigil na gigil sa galit na lumabas sa investigasyon ng Senado ang senador na si Senator Jinggoy Estrada, kung saan tila harap-harapan at matapang nitong tinanong si Nicolas Torre III kung para sa kanya ba tama ang ginawa nito bukod sa pinagbantaang hihilain daw umano ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte o ang sinumang abogadong humarang sa umano'y iligal na pag-aresto o nakapalikod rito. At bukod pa rito, hindi pa raw nito pinapasok ang Vice President na si Sara Duterte na mismong anak at abogado ni dating Pangulong Duterte. Sa nangyaring pagdinig sa pagpapatuloy ng mga katanungan ni Senator Jinggoy Estrada, mukhang ipinahiwatig dito na tila nilabag raw ni Nicolas Torre ang Bill of Rights ng dating Pangulong Duterte, kung saan ayon sa Section 1, person shall be deprived of life, liberty, of property without due process of law. Ito raw ang hindi nalalaman ni Nicolas Torre III na tila nilabag niya mismo oras na nangyari ang di umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa balitang ito, matapang na nagkomento ang marami sa ating mga kababayan at maging ang ilang mga abogado na tila pinatunayang lumabag raw di umano at maari raw makasuhan ang nasabing general at CIDG chief na si Nicolas Torre III matapos ang kanyang di umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Narito at panuorin ang full video kung saan matapang at tahasang nanindigan at hindi nakapagpigil ang senador na si Senator Jinggoy Estrada at tila harap-harapang sinupalpal sa harap mismo ng Senado. Madam Chair, let it be known that I am not protecting or I am not defending anyone, much less the former president of the Republic of the Philippines, President Duterte, since I am an ally of this administration led by President Bongbong Marcos, and at the same time a friend of Vice President Inday Sara Duterte. Now, since you've been asking the questions addressed to Gerald Torre, may I ask Gerald Torre, how did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga police? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Is that what you said, Gerald Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because No, it's already. I am asking you. Did you say that? Hihilahin ko, hihilahin Yes, ko yan. sir. And I actually made good of it, sir. No. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mo nga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating Pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilahin ko na yan was not
towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. Yes, Who was addressing the sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte? Lawyer, sir, Attorney Miguel Dea. And actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. And after All that, right. sir, I brought him to the bus and came back again and told Attorney Delgra he's next. And again, sir, I will reiterate all credits goes to the former president because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him to the plane, he said, okay, let's go. And I told Romy, the PSG, to just escort him and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane. sisingit Alright. lang ako Senator Jinggoy. Kasi binabasa ko rito yung standard operating ng PNP. Ang liwaliwanag naman no torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will to be used against the arrested person. And di the more so, yung mga kasamahan ng arestado. Sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Talagang you used force. Bawal po yun. Ma'am, it is, I placed E.S. Miguel Dea under arrest for obstruction of justice. Sabi And- nga ni Senator Jinggoy, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did because I have to get into their heads to make them to make it very, very clear to them that we are already very, very serious O, of tama loading nga. the president to Oo the naman, plane. General, pinapaliwanag mo, pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, Ma'am, ng just to be intimidation, or any other means. Ang Ma'am, liwanag nasa kapulisan yan Just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You are talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Paano yung iba? No one else has armband. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na si Q, kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And because of that, the former President PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla nyo na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, General Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that Okay. he had already been assisted by 3 lawyers all throughout Okay. that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was Ano made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after Torre, ganito, the ha? first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi nyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, Exactly. first to answer the question of Senator Estrada, sir, I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh.
Oh, bakit hindi nyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa na nakakulong, hindi nyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body Kahit who issued the anong warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Kawalang respeto ang mga pulis sa amin. Porket nawala na ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang? Eh matanong ko naman sa'yo, General, wag naman po sana mangyari, God forbid. Sa pag sinapit ng ni President, pag sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yun sa kanya? I hope not. Ang liwanag po ng batas, kung ma-follow up ko lang si Senator Jinggoy, tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pare or religious minister, any national non-government organization, ang CHR, international non-government accredited by the Office of the President. Lahat yan may access, pero pinagbawalan ninyo. On 2 counts, immediate family na, abogado pa niya. Bakit ganun? Ma'am, I think that's sub judice. I think we should be wary of many of the things we were mentioning Bakit here. po naging sub judice yun? Ito kasi, habeas corpus po ang petition. So everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. Kanina pa natin kung pwede pinag-uusapan yung arresto. Pero I think that we're just passing, parang lumalampas na po tayo sa boundary. Senator Jinggoy, pa? Ang sinasabi ko lang, the manner on how the former president was arrested, because ayoko naman mangyari sa darating na panahon na magkakaroon naman tayo ng ganyan. Sana makapagbigay lang ng korting kortesiya man lang, nakausapin yung mga abogado, pero nakausapin yung mga members ng immediate family niya, sana naman binigyan niya ng pagkakataon. Kaso mo, nung nakiusap si dating Pangulong Duterte na papasukin yung kanyang anak na abogada, tanggalin mo na hindi siya, na vice-presidente siya. Abogada at anak niya, member ng immediate family, sana naman lang binigyan niya ng pagkakataon. Makita niya yung tatay niya bago niyo siya isinakay sa plano. Yun lang naman yung sa akin. Masakit. Ako, isang anak na meron din akong tatay na ginanon ninyo. Masakit para sa akin. Pakipaliwanag din. Maraming salamat, Senator Jinggoy. Marami tayong pinagdaanan, kapatid. Kaya't eto nga, talagang dinudibdib natin Madam Chair, ito. Yes, Secretary John Vic lang po. Kay VP, kay Senator at sa iyo, hugot ng mga anak ng presidente yan. Sumpa. Secretary John Vic, itatanong ko lang, why was there obstruction of justice? Paliwanag lang. Anong ginawa nila na obstruction of justice? I think General Torre would be the best one to explain that, ma'am. General? Sir. Sabi niyo nag-obstruction of justice, kaya aarestuhin na rin ninyo si Attorney Medialdea. Ano po yung ginawa ni Attorney Medialdea na obstruction of justice? We are about to load an arrested person into a plane to transport him to the tribunal who issued the warrant. And Attorney Medialdea is preventing us from doing that. He shouted at us and intimidated us, including the president intimidating me. Alam ko malaking tao si Attorney Medialdea, pero hinarang ba kayo? Tinulak ba kayo? Wala namang ginawa eh. Hindi naman He did, nadadaan ma'am. sa salita yung obstruction eh. He did, ma'am. So I do believe that under that circumstances, I have to arrest him just to reasonable force. And I do believe that I used the reasonable force to ensure compliance, for him to step aside, for us to load the former president to the plane. So yun lang yung obstruction dahil nagsisigawan yung mag-asawa? He is preventing us from doing our job of loading the former president to the plane. Hinarang ba kayo? Yes, ma'am. Anong ginawa?
Hindi nakikita namin naman sa video makita eh. Ang Nakikita nakita naman sa ko video. lang, pinipilit niyo iposas, hindi magkasya yung posas. Yes, that's one thing. He's blocking my way. He is preventing us. He actually placed another chair at the side with the president for the former president to sit, which is already very much delaying everything because the plane is already ready to fly. Ba't kayo masyadong nagmamadali? We are going... Unang-una, ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho Bakit? namin. Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125 sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice, pambira eh. There is a warrant. Takal-takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? This Ba't is kayo the- nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer it to the SOJ, ma'am, if the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled delivery of persons legally arrested to the proper judicial authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised penal inaamin code. mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 eh, ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper kapatid. authority. Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the Revised Penal Code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court, ma'am.